Dahil marami na nakaluwag-luwag, ang nakaluwag-luwag, nakalimot na sa nagpaluwag. Tama? Mga kapatid, magkakapatid tayo dito ha, sa panahon na tayo nakaluluwag at nagpaluwag ka sa iba, yes, hindi tayo mag-i-expect sa Kanya, pero mga kapatid, kung nangako ka sa kapatiran, especially sa Diyos, Lord, kung ako po ay na-bless na, magiging pagpapala na rin ako sa iba, gawin natin. Na kapag sila ho ay napagpala ng Diyos, sabi nila, Lord, pagpalain niyo lang po ako, talagang uunahin na kita. At totoo, naging huli na si Lord at nakalimutan na siya. Kasi nung napagpala, kanino na nakapokus sa blessing, hindi na sa blessor. Isipin mo, napagpala na. Dapat nga kung napagpala ka, lalo ka nagtotodo sa Diyos. Kasi bakit gumaan ang lahat? Gumaan ang buhay, umayos ang buhay, pero nakalimutan si Lord. Okay, yung mga nangako kay Lord, sabi na may nangako sa Panginoon, Lord, magkaroon lang ako ng ganito, unahin na kita. Tandaan nyo, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Makakalimutan mo, pero hindi makakalimutan ng Diyos. Hindi siya makakalimutin. Hindi po masama ang mangako. Ang masama ay ang hindi pagtupad sa pangako. Alam mo bang hindi masama mangako sa Diyos? Mamaya pag-aaralan natin yung mga taong nangako sa Diyos, pero pinagpala ng Diyos kasi tumupad sa pangako. Pero pag-aaralan din natin yung mga taong nangako sa Diyos at hindi natupad ang kanyang pangako, nagkaroon ng sumpa sa kanyang buhay. Okay? Tanda, balikan ko lang, hindi po masama ang mangako, ang masama ay ang hindi pagtupad sa pangako, kaya pwede pa rin mangako. Pero kapain mo ang puso mo, kung nangako ka, especially sa Diyos, gawin mo. Kailangan mo tuparin ang panata mo sa Diyos dahil talagang siguradong hahanapin, siguradong sisingilin ito ng Diyos sa iyo. Tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad. Hindi pwedeng may pangako ka sa Diyos na hindi mo tinutupad dahil kasalanan malaki yun sa Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya hindi mo basta-basta ang pagsasalita sa harapan ng Diyos. Kaya nga, bago ka makipagpanata kay Lord, isipin mo muna kung kaya. Okay? Maaaring nalimutan mo na ang mga panata o pangako mo sa Diyos, subalit hindi ito nalimutan ng Diyos, at hanggang ngayon, nakaabang pa rin siya sa pagtupad mo dito. Isipin mo yung word, hanggang ngayon, inaabangan pa rin ng Diyos na gawin mo yung pangako mo na nalimutan mo na matagal na. Kapatid, baka may pangako ka kaya nagkakaganyan ang buhay mo, dahil may pangako ka, baka na nakalimutan mo na hindi mo matupad-tupad kaya nagkakaganyan ang buhay mo. Pangit ang mangyayari sa tao kung nangako tas hindi tinupad sa Diyos. Kaya nga, sabi ko sa inyo, alalahanin natin ang pangako natin sa Diyos. Para kung hindi tayo makapagpatuloy ng paggawa ng kasalanan sa Diyos, kailangan gawin natin ang panata natin sa Diyos. Okay? Mga Ngaral, chapter 5, verse 5, mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako ka at hindi mo ito tutuparin. Kapatid, kung hindi mo kayang tuparin yung pangako mo, huwag ka nang mangako. Okay? Mabuti bang huwag ka nang mangako kaysa mangangako ka at hindi mo tutuparin. Okay? Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay pabawiin mo. Ano sabi ng Diyos? Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata. Huwag na kong gumawa ng panata kay Lord kung hindi naman kaya kasi hindi naman kasalanan. Kung may mga pangako ka ngayon sa Panginoon, tuparin mo agad. Kapatid, tuparin mo agad. Para hindi na pumasok. Alam niyo ba ang aatakihin ngayon ng demonyo sa atin, especially sa mga nangako, na tayo ho ay hindi makatupad sa pangako natin sa Diyos. Yun nagsabi, Panginoon, yung buong taon ko ngayong ito ay para sa iyo, aatakihin ka ng kaaway at para hindi mo magawa ang covenant mo kay Lord. Kaya ho, tindihan mo ng kapit sa Diyos. Tindihan mo ng panalangin sa Diyos. Lord, nawa po ay maganap ko, magawa ko yung pangako ko sa iyo. Dahil pag hindi mo naganap, dalawang bagay ang pwede mangyari. Ano? It's either mabless ka or maranasan mo yung consequence. Mga kapatid, yan ang mensahe ng Panginoon sa araw na to. Fulfill your vow to the Lord your God. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.